na ang Noche Buena. Ito ay para mas maginhawa ang pamimili, mapapalengke man yan o supermarket. Ayon sa PASI, huwag nang mag-last-minute shopping dahil maaari ring maubusan ng stock ang ilang grocery at kailangan pang hintayin ang bagong delivery. Lalo na para sa mga Noche Buena items tulad na lang ng fruit cocktails, spaghetti, ham at iba pa. Nag-abiso na rin po kasi ang ilang manufacturers na hindi na sila magde-deliver dahil kailangan ding magbakasyon ang kanilang mga trabahador. Pero paglilinaw ng PASI, sa ngayon, sapat pa naman ang supply ng Noche Buena items at walang inaasahang dagdag presyo hanggang sa matapos ang taon. Kaya mag-grocery na kayo, di ba? Bago maubusan, if ever. Pera ang practical daw na pangregalo ngayong Pasko, lalo na sa mga kinakapos na sa oras dyan ng pamimili. At ito na nga matapos sa ilang taon na paghihintay, inilabas na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bagong pera na may bagong imprentang disenyo. Tinatawag itong pera ng pagbabago o the currency of hope and change. Mas bata ang imahe ng ating mga dating Pangulo at bayani na nasa bawat perang papel. Sa likod naman, magagandang tanawin at mga kakaibang hayop ng Pilipinas ang bida, gaya ng Panawi Rhinoceros at palm civet na makikita sa 20 pesos. Taal Lake at ang isdang maliputo naman ang 50 pesos. Sa 100 piso, Bulkang Bayan at Butanding. Sa 200 peso bill naman, bida ang Chocolate Hills at Tarsier. At sa 500 pesos, ang Puerto Princesa, Subterranean River at Blue Nape Parrot. Pero ang pinakalapan sila pagbabago sa ating mga bagong pera papel, ang 500 piso kung saan hindi na nag-iisa si dating Senador Ninoy Aquino at kasama na niya ang kanyang kabiyak na si Yumaong Pangulong Cory. Tampok din sa 500 peso bill ang eksena noon sa 1986 EDSA People Power na siyang naglukluk kay Mrs. Aquino. Mas naging espesyal pa yan dahil makikita rin dito ang pirma ni Pangulong Noynoy. Hindi na rin nakapagalumbaba si Ninoy. Nakapangalumbaba si Ninoy at nakangiti na po siya. Tawag pansin din ang bagong 200 piso kung saan mas maliit na ang imahe ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Ibinida naman muli ng Bangko Sentral na mas pinatindi nila ang security feature sa bawat pera. Kaya naman mas mahirap na raw pekein ang mga bagong peso bills. Mapeke. Good for us. Tayo. Walang word na pekein. Mapeke. Ayaw, Butanding! Yan. At mamaya nga may makakasama tayo mismong taga-Bangko Sentral ng Pilipinas para ipakita sa atin ang ilang sample ng mga bagong perang papel. Tatanungin din natin siya kung kailan ba natin maaasahang matanggap ang mga bagong pera na yan at kung aabot ba ito para sa bigayan ng aginaldo sa Pasko. Abangan niyo po ang pagsilip natin sa mga bagong pera kung saan ang unang hirit na naman ang nangunguna. Uy, yung sarap makakuha niya kasi crispy na crispy yan kasi bagong-bago, di ba? Ano kayo magpapalit? Ang saya-saya ng mga aginaldo di ba? Makakuha niya ng mga bata. Uy, pera! Malutong pa. Kulang na lang nila yan. kulang na lang nga sabi ni Pinoy si Chris eh. At si saka Bimbi. Bimbi. Ay, singit pa yung love life. Okay, sa ibang balita naman, tutulungan na po ng Public Attorney's Office si Lauro Visconti sa pag-apila sa pag-acquit ng Korte Suprema kay Hubert Webb at 6 na iba pang sangkot sa Visconti Massacre case. Kahapon, bumisita sa bahay ni Mang Lauro ang mga miyembro ng PAO sa pangunguna ng hepe na si Atty. Persida Acosta. Minsan nagsilbi si Acosta na private prosecutor sa Visconti case. Naniniwala si Acosta na maaari maghain pa ng kampo ni Visconti ng motion for reconsideration. Target nila na ihabol bago matapos ang taong ito. Una nang iginit naman ng Korte Suprema na final at executory na ang pag-absuelto sa grupo ni na Webb. Kaya po final na at executory, agad-agad nagkaroon po ng release order dahil kung may 15 days na motion for reconsideration pa yan, dapat nakakulong pa hanggang ngayon yung mga grupo ni Webb. Kasi under review, pero hindi na ho dahil nga ito ay reversal of decision. So wala na talagang option Wala na. itong mga Visconde. Wala na. Dapat Supreme ganon. Court Although yung that's prescription o prescriptive 20. period ng isang murder case ay 20 years. So 2011 pa to matatapos. Baka may mga lumutang na't Ibang makonsensya. suspect. Oo. Samantala, nakapag-shopping na sa mall si Hubert Webb sa kauna-una ang pagkakataon matapos ang maraming taong pagkakakulong. Sinamahan po siya ng kapatid na si Fritz sa isang mall sa Pasay City. Mga shirt at pantalon ang karaniwang binili ni Hubert. Kasabay ng pagsa-shopping, aminado si Hubert na nagbalik alaala sa kanya ang panahong buo ang kanilang pamilya. Kabilang dyan ang pagsaskating daw nilang magkakapatid sa isang mall noon sa Ortigas. Sigilin uli si Hubert, nagpakita ng brand nung... Mapulin nyo ha. Day suit niya kasi dyan kahapon, di ba sa talakayan ni tatay niya. Mula daw t-shirt hanggang sa pants, hanggang sapatos sa tatay niya. At
mas payat ang 1 inch yata yung tatay sa kanya, kaya masikip ang Oo. pansa. He had to buy new Gym ano clothes. si Senator, bakita niyo mga hapon, muscle nun. Tsaka yung mga damit kasi ni Hubert, pinamigyan niya sa mga, kasama yun sa preso. 90s pa. Oo, so wala na. At balita lang mula Inquirer.net, multa ng MMDA sa mga matuto na sasakyan, tataasan na hanggang 3,000 piso. Pinakamababa na ang 1,500 pesos mula sa kasalukuyang 200 pesos lamang. Aprobado na ito ng Metro Manila Council para turuan ng mga motorista na regular na ipacheck na maayos ang takbo ng kanilang sasakyan bago ito ibiyahe. At nang madisiplina naman ang mga mahilig mag-illegal parking. Ako, Chairman, puntahan niyo yung mga iskinita. Yun. Kawawa yun. pang nagkasunog, hindi makadaan yung mga truck ng bumbero. Saka nakakita, junk shop, sakop na rin yung kalye. Di ba? Oo, tambak. Tindahan, nandun yung mga kahakahan ng mga soft drinks nila. Yun, oo. Di ba? Andun na lahat. Pribadong bahay, nandun yung mga sasakyan. Jeep, nasa kalye. Hindi, Tapatan pa yan, paano ka Gan, dadaan? ang kalye talaga ang playground din. Oo, ng mga bata. Wala Mga bata, wala. Pero sa batas, bawal yun. Dahil ang kalye, sa mga naglalakad. Yes. At Mga saka- pedestrian yan. At saka sana gandahan nila, uulitin nila yung mga signs. Kasi minsan yung mga no parking, yung parang luman-luman na hindi mo na nakikita. So, di mo alam kung pinapatupad pa ba to o hindi na. Oo, tsaka dapat, you do, maliit pa lang ang make problema, ones. pagbawalan Putulin natin, na, di ba? oo. Nagsimula sa pagtitinda ng kape. Yan. Ngayon, may tolda na mga 3 lamesa sa harap. Totoo. Mahirap Oo. yun. Dapat umpisa pa lang, bawal po ito. Yun yun. Kita nyo, side ka, nilagyan ng makina, naging kuliglig. 1, 2, 3, hinayaan natin. Ngayon daan na sila. Sabihin natin, may mali. Tsaka mga barangay. Kawawa di ba? Yun, ang Yun ang barangay. yan ang una dapat na rumerasol barangay sila mismo ang may soft drinks. Yun nga, barangay level pa lang, dapat nga nalulutas Hindi na kailangan umabot pa ng local government o MMDA. Tsaka sila yung talaga Saka mata ng nakita. mga gobyerno, di ba? Sila yung nasa lugar mismo. Sana nakita nagpatayo ng barangay hall. Gusto niya may garden pa pero sinakop yung kalye. Hindi pwede yung gano'n. Yun nga yung illegal. May beautification pa. Di ba? Oo, hindi pwedeng gano'n. Tsaka yung mga tindahan, may mga extension talaga Oo. So ikaw, naglalakad ka, tatawid ka, Yes. yung mga jeep, delikado. Lumiliit talaga yung Ikaw kalsada. nasa road ka na, mababangga ka na sila. Kumakain na sa tabi. Balitang sports na tayo. Nako, nakakatawa. Ngayon lang ako Ako rin. Kasi pag nakakita ko, football. Parang tagal makagol dyan Di ba? Medyo nakakatamad sa mata. Pero kagabi, tinutukan ng marami ang laro ng Ascals. Pero bigo po ang Philippine football team natin sa pagsimula ng pakipagbakbakan nila sa kupunan ng Indonesia na medyo brusko, no? Kasi may finals ng ASEAN Football Federation Cup. Naku, Octo, wag kang pumunta rito, ha? Natapos si Octo, yung maliit na sinikong 2 beses yung isang player natin. Natapos ang laro sa score na 1-0. Pero ay sa Ascal, sisikapin nilang ipanalo ang susunod na laban. Ito po ay sa linggo na. 2 goals ang dapat nilang makuha para umabante sa susunod na round. Ulat naman sa Philippine Star, posible pa rin daw makapag-host sa Pilipinas sa AFF Suzuki Cup. Nagkausap umano si Philippine Olympic Committee Chairman Monico Pentebella at ang Committee Chairman ng AFF. Hindi naman daw talaga kasi kailangan ng napakalaking stadium para maging kwalipikado na maging host sa torneo. Bukod sa Rizal Memorial Sports Complex at University of Makati Football Field, sinisilip na rin ang posibilidad na sa isang lugar sa Visayas gawin ang football match. Ayan. Ingit sila kasi kagwapo ng players natin. Kasi Kawawa sisiko si sila. kagabi kawawa si Phil Yang husband. Kasi striker siya, talagang babantayan siya. Ang naka-goal sa Indonesia si Gonzales, napakaswerte. Alam mo bakit? Sinalubong kasi nung goalie natin yung bola, nawala ng tao sa goal. Unlike yung Indonesia, pag nawawala yung goalie, nakita mo may 3 agad na player dun sa goal. Dun nagka. Actually, feeling ko pwede niyang ma-block yun Kaya lang may humarang na Indonesia na player din sa kanya Kaya yun